Assalamualaikum. Kukwento ko sa inyo ang patungkol sa lolo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abdul Muttalib. Bago pa man isilang ang ama ng ating mahal na propeta, bago pa man ang ating relihiyong Islam. So, si Abdul Muttalib, ang lolo ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kapanahonang yaon ay isa siya sa mga kinikilala at iginagalang dito sa Makkah. Kinikilala ng mga Quraysh dito sa Makkah. At dahil sa dami ng problema na kanyang pinagdaanan sa pagtulong sa kanyang mga mamamayan at kung ano-ano pa ang pagsubok na pinagdaanan nila sa panahong gigibain at sisirain ng mga kaaway ang Kaaba. So nagbigay ng pangako ang lolo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abdul Muttalib, at nangako siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung siya man ay bibibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 anak na lalaki na malalakas at kaya nilang ipagtanggol ito, ibibigay niya ang isa sa kanyang mga anak bilang sakripisyo at alay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makalipas ang ilang taon, mga mahal na kapatid, biniyayaan nga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 anak. Kasama sa mga anak na ito ay si Abdullah, na ito yung tatay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung makita niya na kaya na nila ang kanilang mga sarili at kaya na nilang ipagtanggol ang kanilang ama, dito naalala ni Abdul Muttalib ang pangako na ipinangako niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na mag-aalay siya ng isa sa kanyang mga anak. Allahu Akbar. Subhanallah. So kinausap niya ang kanyang mga anak. Sinabi niya sa kanila ang kwento at pangako na binitawan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pumayag naman ang kanyang mga anak na maging alay ang isa sa kanila, maging sakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat ni Abdul Muttalib kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tinanong siya ng kanyang mga anak, o aming ama, sa anong paraan tayo makakapili kung sino yung iaalay mo? Sinabi niya sa kanila na kumuha kayo ng pana bawat isa sa inyo at isulat nyo ang inyong mga pangalan sa panang ito. Pagkatapos nun ay pupunta tayo sa Kaaba at ipapasok natin yung mga pana sa loob ng Kaaba, at kung sino man yung pana ang lalabas, siya yung magiging alay natin. Yun yung pamamaraan ng pagbubunot nila ng kanilang pangalan. So ginawa ng kaniyang mga anak, Allahu Akbar, kumuha sila ng pana, isinulat ng bawat isa ang kaniyang pangalan, tinipon nila ang panang ito, ipinasok sa Kaaba, at ang lumabas na pangalan ay pangalan ni Abdullah. Ito yung tatay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Masakit man sa sarili ng kalooban ng lolo ng mahal na propeta na si Abdul Muttalib, ay dapat pa rin niyang panindigan ang kaniyang ipinangako kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pasasalamat niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay labag sa kaniyang kalooban, dahil pinakamamahal niyang anak si Abdullah, pinakamabuti niyang anak, pinakamabait niyang anak si Abdullah, na ito yung tatay na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Noong kukunin niya si Abdullah na iaalay niya, tinanong siya ng mga Quraysh, tinanong siya ng mga tao dito sa Makkah, o Abdul Muttalib, ano ang gagawin mo? Sabi niya, iaalay ko ang aking anak, kakatayin kong aking anak, sakripisyo bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig ng mga tao dito sa Makkah, yung mga Quraysh. Ni isa sa kanila hindi makasang-ayon, ni isa sa kanila ay
walang sang-ayon sa gagawin ni Abdul Muttalib na pag-aalay kay Abdullah dahil alam nila na ito yung pinakamabait sa kanyang mga anak at ito yung pinakamamahal niya sa kanyang mga anak. Sinabi ng iba sa mga Quraysh, "O Abdul Muttalib, tubusin mo ang iyong anak. Kung ang pamamagitan nito ay ibibigay namin ang lahat ng yaman namin, gagawin namin ito upang hindi mo maisakripisyo ang iyong anak." Sabi niyang, itutuloy ko ang pangakong binitawan ko. Sinabi naman ng iba na, "O Abdul Muttalib, pag itinuloy mo yan, magiging daanan yan upang isakripisyo ng mga tao ang kanilang pinakamamahal na mga anak, kaya huwag mong gawin. Ang gawin mo, pumunta ka sa matandang babae sa Madina na kung saan nakakapagbigay ng magagandang payo." Pumunta si Abdul Muttalib sa matandang babaeng ito dahil humahanap siya ng paraan kung paano niya matubos ang kanyang anak dahil ang lahat ng tao sa Makkah ay tutol sa pagkatay niya sa kanyang sariling anak na pinakamamahal niya. Allahumma musta'an. Subhanallah. Nung dumating sila sa Madina, dumating siya sa matandang babaeng ito. Tinanong siya ng matandang babaeng ito kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon, ikunento ni Abdul Muttalib kung ano ang nangyari. Ang payong binigay sa kanya ng matandang babaeng ito ay, tubusin mo ang iyong anak sa pamamagitan ng mga kamilyo. Magpalabunot ka ng 10 kamilyo kasama ang iyong anak. At kung lalabas ang isa sa mga kamilyo, yun ay palatandaan na pumayag ang inyong Panginoon na Allah subhanahu wa ta'ala na matubos mo ang iyong anak. At kung ang lalabas naman ay pangalan ng iyong anak, ay dagdagan nyo ng 10 kamilyo. Bumalik sila sa Makkah, ginawa ni Abdul Muttalib ang payo ng matandang babaeng ito. So sa kapanahon ng yaon, ginawa niya. Kumuha siya ng 10 kamilyo at yung pangalan ni Abdullah, kanyang anak, nilagay sa loob ng Kaaba, lumabas na naman ay ang pangalan ng kanyang anak, Allahul Musta'an. At ang payo ng matandang yaon, sa tuwing lumalabas ang pangalan ni Abdullah, ay dadagdagan ito ng 10 kamilyo. So naging 20 kamilyo, hanggang sa naging 30, naging 40 na po, hanggang sa naging 100 na kamilyo. Allahul Musta'an. Subhanallah. Doon pa lang sa pang 100, doon lumabas yung kamilyo, hindi yung pangalan ni Abdullah. Ito yung palatandaan na natubos na ni Abdul Muttalib ang kanyang pinakamamahal na anak na si Abdullah. Sabi ng Quraysh, magpasalamat ka Abdul Muttalib dahil natubos mo ang iyong anak. Lumabas ang kamilyo at hindi pangalan ng iyong anak. Ito yung palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyong ginawa. Sinabi niya na hindi ako makakapayag hanggat hindi umabot ng 3 beses. Kaya ginawa niyang 3 beses ang palabunutan sa pamamagitan ng 100 kamilyo at ang kanyang anak, at lumabas ng 3 beses ang mga kamilyo. Dito, inialay ni Abdul Muttalib ang 100 kamilyo. At dito rin naging tradisyonal ng mga Arabo na ang sinumang pumatay ng isang tao, ang kasalanan niya ay 100 kamilyo. Allahul Musta'an. So yan po ang maikling kwento sa lolo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang tatay. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, itutuloy natin ang ating mga kwento insyaallah. Assalamualaikum.